Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Ang pagpapasya na magsalita tungkol sa mga lihim ng sarili nating pamilya ay hindi kailanman naging madali para sa kahit na sinong tao. May mga pagkakataon sa ating buhay na ang mga taong inaasahan nating magtatanggol at mag-aalaga sa atin ang siya palang magiging mitsa ng ating pinakamalaking kabiguan at tindi ng sakit. Sa bawat sulok ng ating tahanan, madalas ay may mga kwentong pilit nating itinago dahil sa takot na masira ang magandang imahe na ating binuo sa harap ng ibang tao. Ngunit darating ang tamang panahon na ang katotohanan ay kusang aangat at yayanig sa ating buong mundo. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Hazel. Laki ako sa magandang lungsod ng Iloilo kasama ang aking nakatatandang kapatid na si Melissa. Siya ang nagpalaki sa akin mula nang maulila kami sa mga magulang noong sanggol pa lamang ako ayon sa kanyang mga kwento. Para sa akin, si Melissa ang aking ilawan, ang aking bayani, at ang tumayong ina sa lahat ng mahahalagang yugto ng aking buhay. Maaga siyang nagtrabaho sa isang malaking kumpanya sa lungsod upang masiguro na makapagtapos ako ng pag-aaral at hindi makaranas ng matinding gutom. Ang buong buhay ko ay umikot sa pasasalamat at labis na pagmamahal sa aking mabait na kapatid. Isang gabi, habang nag-ayos ako ng mga lumang dokumento sa aming bodega para sa aking paglipat ng trabaho, nakakita ako ng isang lumang baul. Luma na ito at may kalawang ang kandado, kaya naman bahagya akong nahirapan sa pagbubukas nito gamit ang maliit na screwdriver. Sa loob niyon ay may mga lumang sulat na may selyo pa mula sa bayan ng El Nido sa Palawan. Nakatali ang mga ito ng pulang laso na halatang lumang-luma na dahil sa alikabok na nakakapit sa bawat sulat. Ang mga sulat ay galing sa isang lalaking nagngangalang Kendrick na may pakiusap. Binasa ko ang unang liham at doon ay naramdaman ko ang kakaibang kaba na dumaloy sa aking buong katawan. Ang sulat ay patungkol sa isang sanggol na itinago at inilayo mula sa kanyang tunay na ama pagkatapos ng isang aksidente. Binabanggit doon ang pangalan ng aking ina, ngunit ang mga detalye ng petsa ay hindi nagtutugma sa mga kwento ni Melissa sa akin. Ayon sa sulat, ang sanggol ay may malaking birthmark sa kanang balikat, katulad ng sa akin. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay habang patuloy kong binabasa ang bawat masakit na salita. Habang malalim ang aking iniisip, biglang bumukas ang pinto ng bodega at iniluwan nito si Melissa na may bitbit na merienda. Nang makita niya ang hawak kong mga sulat, biglang namutla ang kanyang mukha at nabitawan niya ang baso ng juice na kanyang dala. Agad niyang binalot ang galit sa kanyang mga mata at mabilis na lumapit sa akin upang agawin ang mga lumang papel. Doon ko nakita ang isang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha na hindi ko kailanman nakita noong ako ay bata pa. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng matinding pagbabanta. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi naman para sa'yo, Hazel. Ang sabi niya, habang mahigpit na hawak ang aking bisig. Sinubukan kong magtanong kung sino si Kendrick at kung bakit tungkol sa isang sanggol ang nilalaman ng sulat na yon. Ngunit hindi niya ako sinagot at sa halip ay itinulak niya ako ng bahagya palabas ng bodega, sabay benta ng pinto. Ang giting at bait ng kapatid na aking hinahangaan ay tila naglaho sa isang isapret ng segundo. Natulog akong puno ng kalituhan at takot sa aking puso sa gabing iyon. Kinabukasan, nagpasya akong mag-imbestiga ng palihim ng hindi nalalaman ng aking ate na abala sa kanyang trabaho sa opisina. Kinausap ko ang aming matandang kapitbahay na si Aling Imelda na matagal nang naninirahan sa aming subdivision sa Iloilo.
Si Aling Imelda ay kilalang malapit sa aming mga magulang. Noong nabubuhay pa sila, kaya alam kong may alam siya. Noong una ay nag-atubili siyang magsalita at tila natatakot na baka may makarinig sa aming usapan sa loob ng kanyang sala. Ngunit nang makita niya ang aking pag-iyak, bumuntong hininga siya ng napakalalim. Sinabi sa akin ni Aling Imelda na hindi ako tunay na kapatid ni Melissa, kundi anak ako ng kanyang naging kasintahan noon na si Kendrick. Nagulat ako ng husto at parang gumuho ang mundong aking kinatatayuan dahil sa narinig kong revelasyon mula sa kanya. Ayon sa matanda, naging mapusok si Melissa noong kabataan niya sa Palawan, ngunit iniwan siya ni Kendrick para sa ibang babae. Ang masakit ay nalaman ni Melissa na buntis ang bagong babae ni Kendrick at noong ipanganak ako, kinuha ako ni Melissa ng sapilitan. Hindi ko mapigilang maiyak sa harap ni Aling Imelda habang hinahawakan ang aking dibdib na labis na nasasaktan sa mga sandaling iyon. Ang buong buhay ko na binuo sa pagmamahal at pag-aaruga ni Melissa ay isa palang malaking kasinungalingan upang makapaghanti siya. Ginamit niya ako upang maging buhay na paalala ng kanyang kabiguan sa pag-ibig at upang ilayo ako sa aking tunay na ama. Ang taong itinuring kong ina, ang aking tanging takbuhan, ay siya palang kumuha ng aking tunay na pagkatao at kaligayahan mula sa akin. Hindi ko na kayang manatili sa isang bahay kasama ang taong nagnakaw ng aking tunay na buhay at pamilya. Agad kong inimpake ang aking mga damit habang wala si Melissa at nagpasya akong magtungo sa Kidapawan sa Mindanao kung saan balita ko ay doon na naninirahan ang aking tunay na ama na si Kendrick. Sumakay ako ng barko at eroplano, bit-bit ang kaunting ipon at ang nag-aalab na pagnanais na mahanap ang katotohanan. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilang isipin kung paano nagawang itago ni Melissa ang lahat ng ito sa loob ng mahabang panahon. Pagdating ko sa Kidapawan, laking gulat ko nang matuklasan kong isang kilalang negosyante, si Kendrick sa lugar at may sarili na siyang pamilya. Nakilala ko rin ang kanyang kasalukuyang asawa na si Francine at ang kanilang anak na si Liam na isang inhinyero. Noong una ay nagpanggap ako bilang isang aplikante sa kanilang malaking kumpanya upang mapalapit sa kanila nang hindi sila naghihinala. Si Liam ang unang nag-asikaso sa akin at napansin ko agad ang kanyang kabaitan at pagiging maalalahanin sa mga bagong empleyado tulad ko. Sa paglipas ng mga linggo, naging malapit kami ni Liam dahil madalas kaming magkasama sa mga out-of-town projects ng kumpanya sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Hindi ko napansin na nahuhulog na pala ang aking loob sa kanya. Isang bagay na alam kong magiging komplikado sa huli. Si Liam ay nagpakita ng kakaibang interes sa akin at madalas niya akong dalhan ng pagkain sa aking mesa. Ang kanyang mga ngiti ay nagbibigay ng panandaliang kaligayahan sa aking puso na puno ng lungkot at galit kay Melissa. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Liam sa isang parke pagkatapos ng trabaho, bigla niyang hinawakan ng aking kamay ng mahigpit. Inamin niya sa akin ang kanyang nararamdaman at sinabing nais niya akong maging opisyal na kasintahan dahil iba ang tibok ng kanyang puso kapag kasama ako. Labis akong natakot dahil alam kong magkapatid kami sa ama kung totoo ang mga sulat na aking nabasa sa Iloilo. May parte sa akin ang gustong tumakbo palayo, ngunit ang init ng kanyang mga yakap ay tila pumipigil sa aking katwiran. Bago ko pa masagot si Liam, biglang may tumawag sa aking pangalan mula sa dilim ng parke sa Kidapawan. Laking gulat ko nang makita ko si Melissa na naglalakad patungo sa amin na may kasamang dalawang hindi kilalang lalaki. Galit na galit ang kanyang hitsura at agad niyang sinampal si Liam nang walang kalaban-laban sa harap ng maraming tao. Sumigaw si Melissa at sinabing hindi ako maaaring makipagrelasyon kay Liam dahil darating ang araw na sisirain ko ang pamilya ng lalaking umabandona sa kanya noon. Hazel, sumama ka sa akin pabalik ng Iloilo kung ayaw mong saktan ko ang lalaking ito. Ang banta ni Melissa
Habang itinuturo ang natutulalang si Liam, doon ko napagtanto na sinundan ako ni Melissa upang masiguro na hindi ko matatagpuan ang aking tunay na ama at ang kaligayahan. Ginamit niya ang kanyang koneksyon upang alamin ang bawat galaw ko mula nang umalis ako sa aming tahanan. Si Liam ay naguguluhan sa mga nangyayari at pilit akong itinago sa kanyang likod upang protektahan ako. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa parke hanggang sa dumating ang mga gwardya upang awatin si Melissa at ang kanyang mga kasamang lalaki. Agad kaming sumakay ni Liam sa kanyang sasakyan upang makatakas sa matinding galit ng aking ate na patuloy na sumisigaw. Habang nasa biyahe, umiiyak kong ipinagtapat kay Liam ang buong katotohanan tungkol sa aking pagkatao at kung sino si Kendrick sa aking buhay. Nakita ko ang gulat at labis na kalungkutan sa mga mata ni Liam habang nakikinig sa aking mga masasakit na salita. Nakarating ang balita kay Kendrick tungkol sa nangyari sa parke, kaya naman ipinatawag niya kaming dalawa ni Liam sa kanilang mansyon. Doon ay hinarap namin ang aking tunay na ama na matagal kong hinangad na makita at mayakap. Nang makita ako ni Kendrick, biglang nanginig ang kanyang labi at tumakbo siya upang yakapin ako ng napakahigpit habang humihingi ng tawad. Sinabi niya na matagal niya akong hinahanap matapos akong itago ni Melissa noong sanggol pa lamang ako sa Palawan. Sa loob ng mansyon sa Kidapawan, lumabas ang lahat ng katotohanan na matagal nang ibinaon sa limot ng nakaraan. Ipinaliwanag ni Kendrick na hindi ko tunay na kapatid si Liam dahil si Liam ay ampon lamang nila ni Francine noong hindi sila magkaanak. Ang balitang ito ay nagdala ng malaking ginhawa sa aking puso at kay Liam na kanina pa tahimik sa isang sulok. Ibig sabihin, malaya kaming magmahalan ni Liam nang walang anubang hadlang ng dugo o batas ng pamilya na aming kinatatakutan kanina. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi dahil biglang pumasok si Melissa sa mansyon matapos niyang masuhulan ang mga bantay sa labas. May hawak siyang isang lumang bote ng asido at binalak niyang isaboy ito sa mukha ni Kendrick dahil sa matinding galit. Agad na humarang si Liam upang protektahan si Kendrick, kaya naman siya ang bahagyang natamaan ng likido sa kanyang kanang braso. Sumigaw ako sa takot at galit habang ang aking ate ay tila nawalan na ng husto sa kanyang sariling katwiran. Mabilis na dinala ng mga tauhan ni Kendrick si Liam sa ospital habang ang mga pulis naman ay dumating upang arestuhin si Melissa. Habang pinalalabas si Melissa na may gulat sa mukha, lumingon siya sa akin na may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakita ko ang isang babaeng nasira ang buhay dahil sa matinding puot na kanyang kinimkim sa loob ng 25 taon. Ang ate na nag-aruga sa akin ay tuluyan nang naging biktima ng kanyang sariling masamang balak at galit. Matapos ang insidente, nagpasya kaming pamilya na magtungo muna sa isang tahimik na beach resort sa El Nido, Palawan upang magpahinga. Doon ay mas nakilala ko ang aking tunay na ama na si Kendrick at ang kanyang asawang si Francine na napakabait. Si Liam naman ay mabilis na gumaling mula sa kanyang natamong sugat sa braso dahil sa maagang lunas ng mga doktor. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitindi ang pagmamahalan namin ni Liam sa kabila ng lahat ng unos. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Liam sa dalampasigan ng El Nido, tinanong niya ako kung napatawad ko na ba si Melissa. Huminto ako sa paglalakad at tumingin sa malawak na karagatan bago sumagot sa kanyang napakahalagang tanong. Sinabi ko sa kanya na unti-unti ko nang pinalalaya ang galit sa aking puso dahil ayokong maging katulad ni Melissa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong kapayapaan at para sa aming magandang kinabukasan. Nabalitaan ko mula sa aking abogado sa Iloilo na nahatulan si Melissa ng ilang taong pagkakakulong dahil sa kanyang mga nagawang krimen. Balak ko siyang bisitahin sa tamang panahon kapag handa na ang aking puso na harapin ang kanyang mga mata ng walang galit. Alam kong malaki ang kanyang naging sakripisyo sa pagpapalaki sa akin, ngunit ang kasalanan ay may katapat na parusa.
Ang buhay ay patuloy na hihiling ng hustisya para sa mga taong naging biktima ng labis na kasinungalingan. Ngayon, kasama si Liam at ang aking bagong pamilya, nagsisimula na ako ng isang bagong yugto na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga alaala ng nakaraan ay mananatiling aral na magpapaalala sa akin na ang katotohanan ang palaging magpapalaya sa atin. Ang pag-ibig ni Liam ang naging sandigan ko upang muling magtiwala sa mga tao sa aking paligid. Ang kwento ko ay patunay na kahit gaano kalalim ang lihim, palaging may liwanag na darating sa huli. At yan ang kwento ni Hazel, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess,